Magandang hapon mga kapatid. Magsigurod tayo at ating pagsasabihin ang panalangin ng kaluwag bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpapuran at ang kapunlan ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay 4 na linggo ng 40 araw ng paghahanda. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Laruan. Sabayan natin ang koro sa pagkain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marang at tumanap sa banal na pagdiriwang. Bawat tayo na makapangyari ng Diyos, pagawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay nalito magkasundo sa pagkaluman, sa pamamagitan ng iyong salita, sa mas klasik na pagsambang at ibay na pagsasampayan. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog na huwag masaya sa pagdiriwang na dakilang pagpistahan ng pagpatuloy. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupunan po agad. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat
mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kapisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na ano ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak, kundi yan? Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggang hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y nakisig na pinatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. Panginoon aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa patuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kanilan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkol mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may nagtandulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay namisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaakaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tatalayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit kayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang itinungungan ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung anong ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot na kadiliman. Sa halip ay hinatag ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyang bang itinman lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng ilihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka,
Ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yun kahit sa luwan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaki pinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng puti. Ipinain niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya kay Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kaulugan ito'y sinugod. Maghilamos ka roon, kaya ang ginawa ng bulag at nang babalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya ang at ng mga nakakita sa kanya, nung siya'y mamamalimos pa. Hindi ba yan ang lalaking dating nagmamalimos? Sumagot ang hinayang, iyan nga. Hindi, ikaw ka lang, wala naman ang iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Pinalagi na sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga na gumawa si Jesus ng puti at magilati ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinaniran niya ng puti ang aking mga mata. Nagilamos ako pagkatapos at ako'y nakakikita na. Ang sabi ng hari ng mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinaningilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano magagawa ng ganitong kababalagaan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng kalagayan. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinatilan ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya itiniwala nila. Nabalita ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay piniwala ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki na matagpuan niya ito. Sumasampalatay ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin, upang ako'y mananampalataya sa kanya. Siya nakita mo na siya ang nagkikipag-usap sa iyo, ayon ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinampa niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ang ating Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa ating lahat. God is good all the time. Ngayong linggo, ito yung natawag natin Military Sunday. Kita natin makakaroos ang kulay ng ating altar, tayo ng sula ng pari. Ito ay simulo na tayo may nagdiwag ng Military Sunday. Ano ba ibig sabihin ng Military Sunday? Gaya sa salitang Latin na ibig sabihin rejoice. Paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, abay ngayong araw na ito tayo magalak
na sa kabila ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, sa dulo nito pala ay mayroong naghihintay sa atin na na muling pagkabuhay. Na sa ating pag-aayon, na sa ating pagsisikap na sundin ang tawag ng panahon sa Kwaresma. Sa dulo pala nito, mayroong naghihintay sa atin at naghihintay sa atin muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya magalak tayo na lalapit na ang katubusan ng sanlibutan. Malapit na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo, pag-uusapan natin ang salitang bulag o nagbula-bulagan. Ano po ba ang kaibahan ng bulag at nagpabulag-bulagan? Paano natin masasabi na isang tao bulag? Father, hindi siya makakita, bulag. Paano ba? Paano natin masasabi ang bulag? Na siya ay bulag. Di ba yung sabi ang bulag ay namumuhay sa dilim. Hindi siya makakita, namumuhay sa ng dilim. Yun yung ang bulag kung minsan sinasabi natin na inborn. Kaya na sa kultura, sa tawag doon sa sinusunod ng mga Hudyo sa kanilang paniniwala na kapag ang tao ay bulag, siya ay nagkasala, siya ay makasalanan at ito ay resulta ng kasalanan din ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, kung ikaw ay bulag, ikaw ay nagpana ng kasalanan ng inyong mga magulang. Yun yung kanilang paniniwala sa mga Hudyo. Ngunit sa ating Ebanghelyo, isang bulag ang pinagaling ni Jesus. Isang bulag na nakakita ng liwanag. Isang bulag ang nakakita at ang ipagdaupangpalad sa Diyos. Isang bulag ang nakikipagtakbo sa presensya ng Diyos. Ngayon, bakit nakita ng bulag si Jesus? Ibulag siya. Bakit niya nakita ang presensya ni Jesus? Kasi kung titingnan natin, nakita niya si Jesus dahil hindi niya ginamitan ng kanyang dalawang mata, ito'y ginamitan niya ng mata ng kanyang pananampalataya. Seeing Jesus through his eye of faith. Napakaganda kung tingnan natin. Nung nakikita niya si Jesus sa pamagitan ng mata ng kanyang pananampalataya. Hindi yung kanyang pagiging bulag, yung nakakita kay Jesus. Kung hindi, ang nakakita kay Jesus ay ang kanyang kalooban. Napakaganda po ang ating unang pabasa. Kung nakapinggan ninyo, sinasabi ni Jesus ng Panginoon doon sa unang pabasa, ang batayan ng tao kapag siya ay maghuhusga sa isang tao ay ang kanyang panglabas na Diyos. Ngunit ang batayan ng Diyos ay yaong nasa kalooban. Yun din po yung sinasabi ni Machiavelli sa kanyang libro. No? What is essential is invisible to the eye. Kung ano ang pinakamahalaga, yun ay hindi natin makikita ng ating dalawang mata. Ngunit ang nakakita nito ay ang ating kalooban. Bakit ang bulag na ito ay namumuhay sa liwanag? Kahit sa bulag, nakakita ng liwanag dahil sa kanya malalim na pananampalataya sa Diyos. Yun yung bulag. Ano naman ang ibig sabihin ng nagpabulag-bulagan? Hello? May isang bata, sabi niya sa kanyang nanay, Nay! Lalayas na ako, ayaw mo na dito sa loob ng bahay. Sabi ng kanyang nanay, anak, paging ka lumayas, mag-isip-isip ka. No? Mahal ka namin ang tatay mo. Ayaw. Kailangan ko lang malis sa bahay, ayaw mo lang tumira dito sa bahay na ito. Sabi ng kanyang nanay, bakit anak, ano ba yung nararamdaman mo dito sa loob ng bahay? Ano ba makakasama dito sa loob ng bahay? Bakit kailangan mong umalis? Dahil dito sa loob ng bahay, mayroon akong nakikitang multo. Multo? Ano multo nakita mo?
Kasi parang ramdam ko na, may akong third eye. Third eye. Nakakita lang mo ito, kaya may third eye siya. No? Para masabi ni anak na may third eye ka, at para masabi na mayroong multo dito sa bahay natin. Sabi ng anak, Nay, marami tayo dito sa loob ng bahay nakatira, pero bakit ako lang po ang nakakita na mahugasan sa lababo? Nagpabulag, bulag. Marami ba sa inyo dyan sa loob ng bahay ninyo? Marami? Bakit tingnan niyo yung anak niyo? Anak. No? Diba? Maraming mga hugasan, ngunit isa lang ang nakakita. Siguro may third eye ako. Bakit ako lang nakakita ng maraming hugasan? Dahil nagpabulag-bulagan. Nakikita niya, ngunit hindi niya pinapansin, kaya nagpabulag-bulagan siya. Ang tanong, ano ang mahirap gamutin? Ang bulag o ang nagbulag-bulagan? Are you sure? Ramdam niyo din? Experience niyo? Mahirap gamutin ang nagpabulag-bulagan dahil hindi naman siya totoo bulag. Sino ang tinutuloy? Sino ang tinutukoy ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Ang mga nagpabulag-bulagan. Ito yung mga Pariseyo. No, paintindihan natin ito. Sino ba itong mga Pariseyo? Sila na naman yung may kapangyarihan sa panahon ni Jesus. Sila yung mga mambabata sa panahon ni Jesus. Sila yung mga gumatawan ng batas at napapatupad ng batas. Ibig sabihin, tinigala sila. May kapangyarihan. Ngunit, hindi sila naniniwala nung sinabi ng bulag na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Bakit hindi sila naniwala? Dahil sa kanilang intellectual pride. Bakit kaya, ano yung sabihin ng intellectual pride? Bakit kayo maniwala sa taong yan? Di ba si Jesus ay anak lamang ng isang karpentero? Walang pinag-aralan yan. Anak lang yan ni Maria at Jose. Intellectual pride. Kami, mataas na namin katungkulan. May kami pinag-aralan. Kami mga mamabatas. Kinukumpara nila kanilang sarili kay Jesus. Dahil sa kanilang kayabangan at dahil sa kanilang pride. At para sa kanila, si Jesus ay threat. Bakit man? Kapag amin nila na si Jesus yung magpagaling doon sa bulag, hindi marami nang lumapit kay Jesus. Marami nang mga followers sa Jesus. Hindi mawawalan sila ng mga tagasunod. Kaya kahit alam nila na totoong si Jesus ang napagaling, sinabi nila, hindi, dahil demonyo yan. Napapagaling ang demonyo sa araw ng pamamana. Yun yung kanilang gustong itukoy kay Jesus. Ginagawa nila ng kasalanan sa Jesus upang mga tao ay lumayo sa Kanya. Ngunit ang gustong iparating kay ating Jesus sa kanila, ang totoong nabumugay sa liwanag ay yaong mayroong Diyos sa kanilang buhay. Dahil sila ay nagpabulag-bulagan dahil sa kanilang personal na interes. Bakit sila nagpabulag-bulagan? Dahil sa kanilang kasakiman saan? Sa posisyon at sa kapangyarihan. Amen? Nagpabulag-bulagan sila. Kahit inaako na ni Jesus, kahit na inaako na may nagpatutuo na siya ay pinagaling ni Jesus, hindi pa rin sila naniniwala dahil sila ay sakit. Sakit saan? Sa kapangyarihan, sa posisyon. May ganun magandang ginawa si Jesus na aksyon nung pinagaling niya ang bulag. Anong ginawa niya? Dumura siya sa lupa. At yung lupa na dinuraan niya,
Yun yung kanyang ginagaling namin sa mata ng bulag. Anong malalim na rason? Ano kaya ang rason? Bakit yung ginawa ni Jesus? Kayo kaya, kapag mayroong maghihilot, alala ko na kami maliliit pa, parang kami pinapahilot ng nanay ko. Pero mayroong maghihilot doon yung nagamit niya na away. Sabi ko na ayaw ko na, ayaw ko na bumalik doon. Maghihilot siya, awag namin niya yung laway. Naranasan nyo rin ba? Wala. Mamiss nyo yung half ng inyong buhay. Hindi kayo pinahilot gamit ang laway. Si Jesus, gumamit siya ng kanyang laway at buti, pinamit sa mata ng bulag at ito'y gumaling. Dahil ang buti ay galing sa salitang, ang lupa ay galing sa salitang humos. At ang humos ay nangangahulugang humility. Ibig sabihin pala, upang mabuksan ang iyong mata, upang makakita ka ng liwanag, kailangan mong magpakumbaba. Kailangan mong maging lupa. Hindi mo kailangan magmataas ang iyong sarili. Burahin mo yung intellectual pride mo, di mayaman ka, o di mataas na pinag-aralan mo, ikaw na dapat yung masunod. Pero pinagaling ni Jesus ang isang bulag, nakita niya ang liwanag, nasubukan niya ang liwanag ni Kristo, dahil marunong siyang pagpakumbaba ng kanyang sarili. Tinanong siya ni Jesus, sa ulit na natin Evangelyo, kilala mo ba ang anak ng tao? Sino po ba siya? Pero kung makikita ko siya, makilala mo siya, maniwala at sasamba ako sa kanya. At sabi ni Jesus, ako siya. At ang ginawa ng lalaki, na palabanin siya, at sinamba niya si Jesus. Walang pagdududa. Tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, at ito ay bunga ng kanyang malalim na pananampalataya. Mga kapatid, sa buhay natin ngayon, marami sa atin ang mga nagpabulang-bulagan. Lalo na kung minsan dito sa ating, kung sinusundan natin ang balita sa ating pamamahaan. Marami sa ating mga leaders ang mga nagpabulag-bulagan. Nakita na nga kung ano ang katotohanan, tinatago para tinatakpan. Para ano? Para sa kanilang kasakiman sa posisyon. Para sa kanilang kasakiman saan? Sa pera. Alam naman nila kung ano nangyayari sa mga tao na sa laylayan, abay nagpabulag-bulagan. Alam naman nila kung ano mga nangyayari sa kanilang mga nasasakupan, nagbulag-bulagan para sa kanilang personal na interest. Pero para sa kanilang kasakiman sa kanilang posisyon. Hindi lamang sa pagkakilala natin, pero sa loob ng ating pamilya, nandun din, nagpabulag-bulagan. Alam naman natin na masama yung ginagawa ng iba, ng ating kasama sa loob ng bahay, tikong bibig. Dahil alam naman natin na sinungaling, tikong bibig. Walang katotohanan. Tinatago ang katotohanan, nagpabulag-bulagan. Kahit sa mga katrabaho natin, no? Yan sa ating mga trabaho, marami tayong mga nakikitang hindi ka nais-nais. Pero bakit hindi kong bibig tayo? Nagpabulag-bulagan. Amen? Kaya sa paligid natin ngayon, maraming mga nagpabulag-bulagan upang makita ang katotohanan. Ngunit ang hamon sa atin, sa ating Ebanghelyo ngayon, sa mapapasa natin, na mga nagpapasukungan natin, mga kapatid, ay ang totoong liwanag. Mula sa kadiliman, makita natin ang liwanag. Mula sa ating paglalakbay, itong panahon ng Kwaresma, na nabubuhay tayo sa dilim sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, panahon ng Kwaresma, ito ay pagbabalik loob para masilayan natin ang liwanag ng ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Lord, magmumula ang pag-ibig at pupos sa mga buhay at mga patay na tao. Sumasapalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan
buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinalyan ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan at ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay at manalangin tayo, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Pagmamahal na Ama, liwanagan mo sila Papa Leon, nilang obispo, mga pari at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadilimang bumabalot sa aming lipunan, katiwalian, karahasan, kasakiman, at iba pa. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang lagi manaliwa sa kanilang puso at sikap ang pagbilig ng pagbago ng pagtalimat sa iyong misyon ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang imaon namin mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o amang mapagmahal. Tulungan mo kami mapakayag ng iyong kagandang loob at pag-ibig sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsimpo na ang lahat. Tayo na Panginoon. Panalangin tayo mga kapatid ang pag-aamay natin, karga ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon ang pag-aari sa iyong mga kamay sa kapangyarihan ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong panahon. Ang maraming lumika para sa pagkain ng ibigay kagalitan, kami ngayon ang sadyang nagsisipag-alay, palagip ang dalangin amin nawa aming madaman, ang pagdiriwang na ito na pala ng kapagkinabang, na may tulad nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa
Salita sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itataas mo namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Minabuti niya maging dinaiba sa amin upang ang sa katuwang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na kaantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami pinapanganak noong una bilang alipin ng dating pagkasakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang may tampok bilang mga kapatid niya sa iyong pangalakan. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiyawit ng pagpuri sa iyo na walang upayin sa kalangitan, kami nagpupulpi sa iyong kalangitan. Ama naming banal, ikaw ang ugal ng tanang kapanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtinisan ko sa loob na maging handog, ginawakan niya ang pinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, dinabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na inahandog para sa inyo. Kaya ginamahal matapos ang magulan, ginawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ginabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago na walang gantipan. Ang aking dugo ay pupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaga ng Estado. Ipagawin natin ang misteryo ng pananampalataya. Habang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami na papasalamat at kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tuloy ni Kristo na bubulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay sa Leleo na aming Papa, at inailubert naming obispo at matalang kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay dahil din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan sa patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan ng panilatapin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ipakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw ng hanggan. Kumain na kami. Sa pagpupili naman ng pagkagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ng Diyos sa lahat ng kapamamatay. Sapat ng aming pinanalikan at ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat iyong kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban
kasama ng Espiritu Santo, mapasa ng hanggang Amen. ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magkitahin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalin sa mga kasalanan sa lipunan. Mapalad ang mga hinahinahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka. Tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundo ito upang pangalagaan, ngunit sinira ang ito sa pamamagitan ng digmaan at puot. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal, ngunit ginagawa namin kaaway ang ibang mga lahi. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa krus, nagdulot ito ng pakikipagkasundo sa iyo. Tingin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan
lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maligid ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Hinihingin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, pagsitayo ng mga. Manalangin tayo. Mamanalangin mo pagmahal at panawan mo ang lahat ng tao na sinisihan sa daigdig na ito. Sa ganong liwanag ng panawan mo ang aming kalubukan, upang dapat namin isa loob na iyong pinanulog mo. Ay lagi namin isa-isip at ikaw ay aming wakas ng aming Diyos. Ang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng mahal na Birhen Maria, bilang bahagi ng pagdiriwang, magkakaroon po ng prosesyon pagkatapos ng misa sa gabi. Maaari rin pong dalhin ang inyong mga imahe ni San Jose upang ito ay mabasbasan. Ang schedule po ng Stations of the Cross na Lubito ay sa darating na Biyernes, 2 ng Marso, na gaganapin sa pamayanan ng Katipunan at susundan ng banal na misa sa San Agustin Chapel. Hinihikayan po ang lahat ng pasapi ng bawat kawan na makiisa. Bilang bahagi ng ating parish monthly formation, ang St. Andrew Social Communication Ministry ay magtatapos ng film showing sa Sabado, March 21, pagkatapos ng isa sa gabi. Dahil ginagawa ito na makapanood ng isang palabas na tutulong sa atin na magbigay at ihanda ang ating kalooban para sa nalalapit na Semana Santa. Ito po ay bukas para sa lahat. Ipinababatid po sa lahat ng St. Andrew ay magkakaroon ng mga palaspas na iaalok bilang paghahanda sa nalalapit na Pang Sunday. Para sa mga nais mag-pre-order, maaari pong makipag-ugnayan sa ating mga kawan coordinators. Maraming salamat po. Magsitayo na po lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo pakayapa. Salamat sa Diyos.